Noon nga ay isang buong pamilya sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Matagal nang tahimik ang buhay ni Zanjo Marudo, hanggang sa isang araw, nayanig ito nang magsimulang lumalim ang tensyon sa pagitan nila ni Mariel Rodriguez dahil sa kanilang bunsong anak. Hindi inaasahan ni Zanjo na haantong sa ganito ang lahat. Ang dati nilang maayos na relasyon ay napuno ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Anak ko rin siya, madiing sabi ni Zanjo, nakatingin kay Mariel habang pilit na pinapakalma ang sarili. Tumitig si Mariel kay Zanjo, mabigat ang mga mata at may bakas ng pagod. Alam ko, pero ako ang nagpalaki sa kanya. Alam mo bang gaano kahirap iyon? Ramdam ni Zanjo ang bigat ng mga salita ni Mariel. Alam niyang totoo ang sinasabi nito, ngunit hindi niya matanggap na mawawala na lang sa kanya ang bata. Hindi ko sinasabing hindi mo siya inalagaan, sagot ni Zanjo. Pero gusto kong maging parte ng buhay niya ngayon. Hindi mo ako pwedeng pigilan. Napuno ng tensyon ang silid. Pareho silang ayaw magpatalo, parehong may karapatan sa batang iniibig nila. Paano kung masaktan siya? Hindi niya pa alam ang totoo, sabi ni Mariel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mas sasakit kung malaman niyang itinago mo sa kanya ang totoo, tugon ni Zanjo, nagpipigil ng kanyang damdamin. Para kay Zanjo, hindi lang ito tungkol sa karapatan, ito ay tungkol sa pagmamahal na hindi niya naranasang ibahagi noon. Huwag mo akong ilayo sa kanya, Mariel. Anak ko rin siya. Kailangan niya akong makilala, pakiusap ni Zanjo. Nangingibabaw ang emosyon sa kanilang dalawa. Ang ina at ang ama, parehong nagmamahal sa parehong bata, ngunit magkaiba ang kanilang pananaw. Hindi ko sinasadyang itago ang lahat, sabi ni Mariel, pero natatakot akong mawala siya sa akin. Hindi kita kalaban, sagot ni Zanjo. Gusto ko lang na magkaroon ng pagkakataon bilang ama niya. Tahimik na bumagsak ang isang luha mula sa mata ni Mariel. Alam niyang mahal ni Zanjo ang bata, ngunit natatakot siyang masira ang tahimik nilang mundo. Si Bunso ang sentro ng lahat ng ito, isang inosenteng bata na hindi alam ang mga komplikadong damdamin ng kanyang mga magulang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tanong ni Zanjo, puno ng panghihinayang. Dahil natatakot akong hindi mo siya tatanggapin, sagot ni Mariel, pilit na hinahawakan ang kanyang luha. Ngunit alam ni Zanjo sa kanyang puso na handa na siya. Handa siyang maging isang ama, kahit pa mahirap ang sitwasyon. Gagawin ko ang lahat para sa kanya, Mariel, pahayag ni Zanjo. Alam kong mahal mo siya, pero mahal ko rin siya. Hindi malaman ni Mariel kung ano ang isasagot. Alam niyang totoo ang mga salita ni Zanjo, pero paano nga ba nila haharapin ito? Pareho silang walang gustong magbitaw. Si Mariel, sa kanyang pagiging ina, si Zanjo, sa kanyang pagiging ama. Ayokong mag-away tayo dahil dito, sabi ni Mariel, pero kailangan nating isipin kung ano ang makabubuti para sa kanya. Makabubuti sa kanya na kilalanin ako, sagot ni Zanjo. Hindi ko hahayaan na lumaki siyang hindi ako nakikilala. Huminga ng malalim si Mariel. Alam niyang hindi sila aabot sa simpleng kasunduan. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa kanilang inaakala. Kailangan natin itong ayusin para sa kanya, sabi ni Zanjo. Hindi lang ito tungkol sa atin Mariel. Tungkol ito kay Bunso. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mariel na may katotohanan sa mga sinasabi ni Zanjo. Kailangan nilang magtulungan para sa ikabubuti ng kanilang anak. Sige, sabi ni Mariel, hindi ko nais na ipagkait sa kanya ang karapatang makilala ka. Lumuwag ang dibdib ni Zanjo. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit ito na ang simula. At sa wakas, pareho nilang naisip ang kapakanan ng bata, ang pagmamahal ng isang ama at ina, na magkaibang anyong ngunit pantay na malalim. At sa sandaling iyon, nagkaisa sila, para sa kanilang bunsong anak, kahit na magkaibang landas ang kanilang tahakin.